Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 21, 2024. And napakaganda po ng topic natin for today. And it is also the last day for our theme of this week na praising the Lord or building a church together as a family. No? For today, we are going to talk about deep wounds and deep love. I-explain natin to mamaya, no? For now, ang babasahin ko is yung 1 Peter chapter 4 verse 8 na nagsasabing, "Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins." Sa Tagalog, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So yung love daw po, isang napaka-powerful na instrument na pwede natin gamitin upang makaiwas tayo sa napakaraming kasalanan sa mundong ito. Paano nga ba? Unang-una, bitterness robs us of precious time with our family. Bitterness, ito yung ito yung negative emotions na nafe-feel natin. And kapag hinayaan po nating mag-grow yung negative emotions na yun, imbis na maniwala tayo sa forgiveness, sa pag-uunawa sa mga kasalanan ng tao sa atin. And hinayaan po natin na yung mindset lang natin is mali talaga sila, hindi na sila magbabago, kaya hindi natin sila kayang patawarin. Mawawalan po tayo ng precious time. Lalong-lalo na pagdating sa pamilya, na kapag nag-harbor tayo ng ill intent or meron tayong masamang emotions towards our family members, most of the time, ang response natin doon is yung pakikitungo natin sa kanila. It's either hindi nagiging masaya, o kaya wala talaga tayong pakikitungo sa kanila, or we're giving them the silent treatment. And dahil po sa ganung way of thinking ng mga tao, marami po sa kanilang nawawalan ng oras sa pamilya nila. Imbes na gamitin nila yung oras na yun upang makipag-bonding, upang mas lalong lumalim yung kanilang relationship, nagiging time po yun wasted. Dahil mas gusto nilang mag-focus doon sa pride nila na hindi nila kayang babaan. At gusto nilang ipahiwatig na masama talaga yung loob nila for that person, no? Pangalawa po, Christ's love and forgiveness restores our relationships. Lagi po nating iisipin na ang standard ng pagmamahal ay yung standard na pinahita sa atin ng ating Panginoon. Na kung saan si Kristo, sinakripisyo niya yung sarili niya upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. That in it of itself is an action worthy of praise. Kasi yun yung action na punong-puno ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. For God so loved the world that He gave His only Son, para tayo'y masave, for us to be granted salvation by grace through faith. And pangatlo po, love and open communication overcomes a multitude of sins. Ito po talaga lalong-lalo na sa relationship natin sa pamilya, na kapag nagkakaroon tayo ng alitan, dapat pag-usapan po yan. And habang pinag-uusapan natin yun, dapat nananaig yung pagmamahal. Kasi kapag nanaig yung pagmamahal, yung pag-uusap nyo merong patutunguhan, merong katuturan. There is this immense value dun sa conversation nyo kasi mahal nyo yung isa't isa at handa kayong i-express yun openly, with that open-minded communication, para yung problema, malutas nyo together. Lalong-lalo na kapag yung conversation nyo, nakasentro doon yung Panginoon. Ginagawa nyo siyang vessel upang maging successful yung relationship ninyo. Talagang magsasucceed kayo. Hindi lang kayo mag-aayos. Talagang titibay lalo yung relasyon nyo sa isa't isa, no? So, paano nga ba natin ito makakamit? Unang-una, let's save our relationship while we still have time. Kasi nakakalungkot man isipin, hindi po natin kayang basahin yung future natin. Maaring kinabukasan, hindi na natin kayang mag-sorry sa mga kasalanang ginawa natin. O kaya kinabukasan, lumayo na yung taong gusto nating kausapin upang makapag-ayos. Then wala na tayong opportunity. Kaya habang meron po tayong oras, habang binibigyan po tayo ng opportunity ng ating Panginoon upang makipag-ayos sa mga may alitan sa atin, makipag-ayos po tayo. Kesa naman bibit-bitin po natin yung bigat nung negative emotions na yun everywhere we go. Isipin mo to, no? Nag-away kayo ng pamilya mo. Sa mga tayong Pilipino, lagi natin kasama yung pamilya natin eh. So sa tuwing kasama natin yung pamilya natin, negative na lang ba yung naiisip natin dahil ayaw natin makipag-ayos sa kanila? That is not the right way to do things. Dapat po, kapag may alitan kayo,
as fast as possible. Hanggat kalmado na yung both sides at ready na silang makipag-communicate sa isa't isa, gawin po ninyo. So that you don't waste precious time, no? And let us forgive through Christ and for Christ. Powerful po yan. Gaya nga po ng sabi ko kanina, in-establish na ng Panginoon yung standard ng pagpapatawad at pagmamahal at pag-uunawa sa ating kapwa. All we have to do is follow Him and His teachings. And kapag ginawa po natin yon at nagpatawad tayo sa pamamagitan at para sa Panginoon, talagang nakakaluwag sa loob. It's gratifying. Kasi ginagawa po natin yung Christ-like response na yon in His glory, no? In His name. And that is something that we should be proud of as His faithful believers, no? And lastly, yung pagmamahal po, yung malalim na pagmamahal, yun po yung kayang maka-overcome sa malalim na sugat. Let's say for example, no? Nakasakit ka ng taong mahal mo, ng taong mahalaga sa'yo. Ang paraan upang maghilom yung sugat na yon is matinding pagmamahal. Pagmamahal from both sides, no? Lalong-lalo na sa side mo na ikaw yung may kasalanan. In-express mo sa kanya na nagkasala ka talaga, na you mean to say sorry. And that you want to get better. Kasi mahal mo yung taong yun. Mahalaga sa'yo yung taong yun. So gagawin mo yung makakaya mo in all of your ability upang makapag-ayos kayo kasi mahal mo. You have this deep love. Therefore, you will conquer and overcome deep wounds. Pwede rin po nating i-apply ito sa sarili natin, no? Para po sa mga taong nagkasala sa atin ng bongga-bongga. Like, for example, no? Nakasakit talaga yung taong yun sa'yo. Yung ginawa niya talaga over the line. Kumbaga, you were so offended. You were so upset dahil dun sa ginawa niya, and understandably so, no? Ang mabisang paraan po upang magpatawad tayo ng tao is mahalin po natin yung taong yun. Lalo na kung yung taong yun is malapit talaga sa atin. Let's say for example, no? Example lang. Yung nanay mo nagkasala sa'yo. Hindi mo dapat i-harbor yun eh. O kaya hindi mo dapat kimkimin lang yun sa loob mo. Ang dapat mong isipin, mahal mo yung nanay mo. And kahit na anong gawin niya, mahal mo yun. Nanay mo yun. So you will forgive. Although hindi man instant, hindi man madali, pero dahil sa pagmamahal, kakayanin mo. Dahil pinakita na sa atin ng Diyos kung paano tunay na magmahal. Kung paano nararapat na mag-treat ng others, ng kapwa. All we have to do is follow, no? So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong July 21, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.